Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome na naman sa isang episode ng Moto Features. At ang ibibida natin ay walang iba kundi si Euro EZ125i. Gaano ba ito kasulit at kaganda? Alamin natin yan sa video to. Welcome to Haji Moto Vlogs. Let's go! Good morning mga idol. Ito na nga pala si Euro EZ125i. At ito na tsempohan ko na rin tong mala MIUI 125. Yes sir, ito na po. Pero dami niyang features na wala sa MIUI. Okay, so pag-usapan na natin yan. Let's go. So unahin natin ang kanyang body appearance. Syempre, kitang-kita natin na very sophisticated and very aerodynamic ang pormahan nito. Maraming pakanto. Okay, tapos mala-branded talagang disenyo ng motor na ito. Okay, so kulay niya shiny black, tapos meron siyang halong puti. Okay, pagdating naman sa kanyang unahan, makikita natin na very sophisticated and ang daming pakanto dito sa kanyang handle. Then pagbaba mo naman, meron po siyang carbon lodi here, tapos meron siyang E. So it means Euro na naka-emblem dito. Okay, meron po siya din dito na meron carbon lodi din. So, all the way, meron po siya carbon lodi. Alright, carbon lodi. So, dito naman sa kanyang baba mga idol, makikita natin yung kanyang daytime running light na napakaganda. Para siyang yung sa Samurai mga idol. Kung makikita nyo, yung Samurai, ito yung Samurai. Yan. Okay, dito naman sa baba niya, gumagamit po siya ng twin LED na kung saan panis ang MIUI dito. Kasi LED na ang gamit niya rito. Then, LED na rin ang kanyang signal lights. Okay, dito naman sa kanyang mga decals, mga idol, makikita natin na simple ang decals niya pero maganda. No? May halo siyang brown na white. Dito naman, sa gilid, ay Euro Motors 125. Okay? So, pula at saka puti po yan. Then, may mga halong sticker po siya ng mga design dito. Gumagamit nga pala ito ng telescopic fork sa harapan. Disc brake na po siya. Ayan, with one pot caliper na meron po siyang mags na gold. Napakaganda, tignan. Then, etong kagandahan dito. 70/90-14 ang gulong nito na tubeless na po siya mga idol. Na hindi mo makikita sa MIUI 125. Okay, dito naman tayo sa likuran mga idol. Siyempre, unahin natin ang kanyang tail light na LED na po siyang gamit niya dito with para siyang daytime running light mga idol. So, hindi ko lang siya matanggal yung plastic kasi bagong-bago. So, yun. Basta, LED po siya ang gamit niya dito. Then, ito po, signal lights niya, nasa isang lalagyanan lang siya. So, LED rin ang gamit niya. Tapos, dito naman mga idol, meron po siyang reflector, dagdag safety sa daan. Tapos, ang fender niya is napakahaba. Mas mahaba to, I think, sa MIUI talaga. So, mas sakop niya yung talsik putik sa daan, okay? Suspension niya mga idol, siyempre single shock absorber. Then drum brake po ang braking system niya. Tapos ang sukat ng gulong 80/90-14 tubeless. Siyempre gold din yung mags niya mga idol. So sa bandang side profile naman niya mga idol, makikita natin, ayan, marami siyang pakanto. At then meron po siya makikita natin dito, wow. Ito yung kanyang pinion footrest na chrome design. Tapos makikita natin yung decals niya rito na EZ125, napaka-boldy. Tapos dito naman makikita natin yung kanyang crankcase at saka yung airbags niya. Okay, yung crankcase niya nga pala, meron po siyang kickstarter. Siyempre, malaking tulong yan kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. Okay, tapos pagdating naman dito, meron po siyang naka-imboost na Euro motor. Right? Okay, sa kabilang side profile naman yung makikita natin, siyempre kung anong nakita natin na decals doon, makikita din natin dito. Tapos nandito yung kanyang muffler with carbon loaded in here na merong black. Okay, ito yung kanyang cover para sa kanyang muffler. Okay, so plus point pa siya dito kay MIUI. So gumagamit nga pala ito ng air cooled para sa kanyang pagpapalamig ng makina. So ito yung kanyang taas mga idol, makikita natin na
digital panel na po ang kanyang console panel. You know, yan ang digital panel ni EZ125 mga idol. Wow, very sophisticated. Napaka ano. Ang tawag dito TFT, okay, screen. So, TFT screen meaning kahit matirik ang araw, is kitang-kita mo yung mga details ng speedometer mo or ng digital panel mo. Okay? So, yun yung kagandahan nun pagdating sa ibang digital mga idol. So, makikita natin na very colorful. Hindi siya boring tignan, napakaganda. So, yun, meron po siyang speedometer, odometer. Then, meron po siyang mga indicator dito like fuel. Okay? Tapos, nandito yung kanyang RPM reader. Tapos, yung kanyang engine check. Fuel injected na po siya. So, maganda. Solid. Dito naman sa kanyang buttons and switches, mga idol, is meron po siya sa kaliwa. Ay, meron po siyang high and low. So, signal lights. Then, busina. Okay? Maganda rin quality ng mga buttons niya. Then, dito naman sa kabila is on and off ng headlight, then electric starter button. Okay? Maganda ito, meron siyang on and off ng kanyang headlight. Pampatibid ng kuryente sa baterya. Controls naman mga idol, meron tayo dito sa kanan na throttle control with brake lever sa unahan. Then, hand grip, tapos with brake lever para sa likuran. At ito ay automatic transmission kasi wala po siyang clutch. Gasolina lang. Okay? Tapos, meron nga pala ito mga idol, yung dagdag safety. Just in case na papark ka sa incline o uphill road, meron po siyang park lock lever. Okay? Kadalasan meron to sa Honda Click talaga, saka sa MIUI. Okay, goods to. Ayos. Okay, pagdating naman sa kanyang susian, gumagamit po siya ng shutter lock key na merong takip ang mismong susian. Siyempre, hindi basta-basta agad mananakaw ang motor mo. Then, dito nga pala yung seat opener niya. Okay? Okay, dito naman tayo sa kanyang convenient features mga idol. Makikita natin yung kanyang dalawang pocket. Yung isa malalim na medyo malaki. Tapos dito naman is meron lang kapiranggot kasi nga meron tayo ditong susian. Pero pwede natin paglagyan ng kung ano-ano. Tapos dito naman pwedeng cellphone. Habang nag-charge kasi meron po siyang K-charger. No? So, 5 volts. Tapos 2 ampere. Okay. 10 watts. Ayan. So, pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. So, applicable to sa mga nagtatrabaho o kaya rider. Okay? So, pwede ka na mag-charge dito para tuloy-tuloy ang earnings and transaction. Pagdating naman dito sa kanyang footboard, malaki. Okay, malaki siya. So, solid din. Ito yung size ng sapatos ko. So, yan yung definition niya. Siguro ang size ng sapatos ko is nasa 8. Okay? 8 inches yung yung haba. Then yan yung size ng footboard niya. So maganda kasi pag mayroon kang footboard, mayroon kang extra lalagyanan just in case na marami kang bagahe. Okay? Hindi lang gulay board na tinatawag ng ibang vlogger. So yon. So maganda rin to, hindi lang comfort riding ang dulot, kundi mas marami kang malalagyan dito. Alright? So meron din tayong hook dito na helmet hook or sabitan ng kung ano-ano. Okay? And then, meron pa ditong hook. Yan, dalawa. Helmet hook din siya. So, medyo mahaba siya. Unlike sa iba, hindi siya mahaba. Ito, mahaba talaga. No? So, bago tayo sa storage, punta muna tayo dito sa kanyang upuan. So, sa upuan niya, makikita natin nakalmot po sa attraction ng kanyang gamit na cover. So, yan yung cover niya mga idol. So, pagdating naman sa kanyang design is simple lang, flat, para siyang semi-flat naman. Okay, kung gusto niyo siyang baguhin, gawin camelback, alright, okay lang din. Tingnan natin kung ilan yung kasya dito. Sa 2, 3, 4, 5. Pwede, 5. Kung ganyan lang kalinipis yung wet box nyo, saka yag balls nyo. So, dito naman tayo sa kanyang compartment. Makikita natin na hindi naman siya malawak, hindi naman siya maliit, sakto lang. So, pwede yung mga paperworks na tinutupi, o kaya sala set, try natin yung sala set. Pero wala tayong Okay? Basta hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit. Sakto lang. Ayan, yung kamay ko. Medyo malit ang kamay ko eh. Ayan. So ito ang kanyang fuel refiller, hinahanap ko yung yung alulod system, yung mga natatapon. So sana meron siyang alulod system dito. Okay. But anyway, goods naman siya. Chrome yung niya.
gamit niya rito. Sana hindi siya, stainless ba ito? Okay. So, yun. At ito na nga mga idol, pag-usapan natin ang kanyang dimension or seat height pagdating sa mga 5'4" in height na katulad ko at merong kaliitan ng katawan or 58 kilo. Okay? Let's go. So, talagang makikita nyo guys, napaka-compact ng design nito. Pwedeng isingit-singit at ipasok-pasok sa mga city area. Daily use, pang city driving talaga mga idol. So, kung makikita natin, may kanipisan po siya para siyang MIUI talaga na pangpormahan, napaka-goods, pero ang dami niyang quality features. Okay? So, pagdating naman sa seat height mga idol, kita-kita nyo naman na lapat ang aking paa. So, basically, recommended dito sa mga may kaliitan or medyo nasa 5 flat ang height mga idol. Pagdating naman sa pan-over mga idol, napakagaang, sobrang solid, napaka-sureball talaga na kayang-kayang imaneho na kahit lady rider man ito o kahit mga pangtibo mga idol. Okay? At ito na nga mga idol, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo with regard sa cash installment mga idol. Ang EZ125i Euro 3 ay merong cash na 68,900. And then pagdating naman sa kanyang monthly installment, meron siyang 6 months, 13,899, 12 months, 7,637, 18 months, 5,549, 24 months, 4,506, 30 months, 3,879, and 3,462 para sa 36 months. Napakaraming terms na pwedeng pagpilian mga idol. Depende yan sa budget nyo. At pagdating naman sa rebate, meron po siyang 300 pesos. And then meron po siyang free na helmet, tools, 1 year LTO registration or 3 years. Then meron po siyang TPL insurance mga idol. So, saan ka na? Pumunta ka na dito sa Mitsukoshi, Masinloc, Zambales. Well, paalala lang mga idol, ang presyo pwedeng magbago, depende yan sa dealer or lugar na papupuntahan nyo mga idol. Kaya wag sana magtaka kung biglang tumaas o bumaba. At para tapusin ang video na to, wag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong motor. At i-like at follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.